Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Labis akong nalulungkot at bilang ina, hindi ko maiwasang masaktan para sa ating kwento ngayon. Kaunting babala lamang po, ang storya natin ngayon ay nakakabahala at lubos na nakakadurog ng puso, lalo na para sa mga magulang. Napakabigat ngang gawin ng storyang ito, ngunit ibabahagi namin ito sa inyo upang ipaalam ang mga kananasan ng ilang ina at ang ilaw nga ng tahanan na napupundi din pala. Sa Davao de Oro, 2 bata nga ang natagpuang wala ng buhay sa loob ng kanilang tahanan at kasama din nilang nakahandusay sa kwarto ay ang kanilang ina. Pero ang mas nakakagulat dito, ang pinaniniwala ang nasa likod ng nangyaring insidente ay mismong taong nagluwal sa mga bata sa mundo, ang sarili nilang ina. Ang crime na ating tatalakayin ay nangyari nga sa Davao de Oro. February 17, 2026 ng umaga, isang tawag ang natanggap ng Nabunturan Municipal Police Station tungkol sa isang krimeng nangyari sa barangay Magsaysay. Agad namang rumesponde ang mga pulis at makalipas nga ang 7 minuto, narating nila ang lugar. Sa pagtatanong-tanong nga ng mga pulis, itinuro ng mga residente ang isang malaking bahay na bato kung saan nangyari ang isang insidente. Pinasok nga ng mga pulis ang bahay at nagtungo sa loob ng isang kwarto. Pagpasok ng mga otoridad, sa kwarto ay tumambad sa kanila ang karumal-dumal na tagpo. 2 mga bata ang kanilang nakita na parang natutulog lamang. Subalit ang suriing maigi ang mga ito, wala na silang buhay. Kapag mamasdan ang kwarto, nangyari ang krimen habang mahimbing natutulog ang 2 mga biktima dahil sila ay nasa kama at nasa loob pa ng kulambo. Tumawag nga ng isang SOCO team ang mga pulis upang simulan ang investigasyon sa karumal-dumal na krimen na ito. Ang 2 biktima nga ay nagtamo ng mga pinsala ng saksak sa katawan. Sa investigasyon, na-recover din ng mga pulis ang patalim na pinaghihinilaang ginamit sa krimen. Positibong kinilala ng kanilang lolo ang mga biktima. Sila ay ang magkapatid na si Elvin, 3 taong gulang at si Rhea, 7 buwang gulang pa lamang. Katanungan nga ng lahat, nasaan ang kanilang ina na dapat kasama ng mga biktima? Bakit iyon sinapit ng 2 mga bata? Ano ang nangyari sa bahay na dating masaya at puno ng pagmamahalan? Bago nga ang karumal-dumal na krimen, buo at maligaya ang pamilya ni na Elvin at Rhea. Ang padre de pamilya ay si Ravin, habang ang ina naman ng tahanan ay si Len Flor, 28 years old. Simple lamang ang pamilya na pinagmula ni Len. Inilarawan nga siya bilang mahinhin, sweet at tahimik na babae. Habang nagdadalaga si Len, kapansin-pansin ang taglay na ganda ng babae at maputing kutis. Marami nga ang sumubok na kunin ang puso ni Len. Ngunit sa lahat ng lalaking nagkagusto sa kanya, iisa lamang ang kanyang inibig. At ito ay walang iba kundi si Ravin. Taong 2018 nang nagkakilala nga sina Ravin at Flor. Mula nga noon, nahulog na nga ang loob ng 2 sa isa't isa at nagkaroon sila ng isang relasyon. At ang pagmamahalan nga ni Ravin at Len ay nagbunga nang nagdalang tao ang babae. Mula nga noon, nagsama na sa iisang bahay ang magkasintahan. Ang maliit na bahay ni Len at Ravin ay nakatayo sa lupa ng pamilya ng lalaki. Gusto nga na mag-asawa na mabigyan ng magandang kinabukasan ang kanilang mga anak, kaya naman umalis si Ravin sa Nabunturan. Natanggap siya sa isang trabaho bilang mekaniko sa General Santos City. At ang Jensen nga ay malayo sa lugar kung saan sila nakatira, pero kahit na ganoon, hindi pinalampas ni Ravin ang pagkakataon na ito. Upang makatipid nga ng pamasahe, nagstay in si Ravin sa shop na kanyang pinagtatrabahuhan. Dahil dito, 3 hanggang 6 na beses lamang kung umuwi ang lalaki sa kanyang pamilya. At taong 2022 nga nang isinilang ni Len ang panganay nilang anak ni Ravin na pinangalanan nilang Elvin. Dahil dito, labis nga na nagsumikap sa trabaho ang lalaki. Naiwan naman kay Len ang lahat ng responsibilidad mula sa pag-aalaga kay Elvin, pagluluto at paggawa ng mga gawaing bahay. Halos ibinuhos nga ng ginang ang lahat ng kanyang oras sa pag-aalaga sa kanyang anak. Kaya naman kapag umuwi si Ravin, sinusulit ng buong pamilya ang kanilang oras na magkakasama.
Isang beses, nagpunta nga sila sa dagat para magbanding. At ang pagsasakripisyo nga ni Raven ng pagtatrabaho sa malayo ay nagbunga naman dahil napaayos nila ang kanilang tinitirahan. Ito ay naging mas malaki at naging bato na hindi tulad nga ng una ay kahoy lamang. Bukod doon, nabili na din ni Raven ang mga appliances at gamit na kailangan sana nila sa bahay. Taong 2024, isang magandang balita nga ang natanggap ni Len nang napag-alaman niyang siya ay buntis muli. Agad niyang sinabi kay Raven ang tungkol sa kanyang pagbubuntis. At dahil madadagdagan na naman sila, mas nagsumikap ang lalaki. Naging mas madalang na ang pag-uwi ni Raven sa kanyang mag-iina. Inilaan nga ng lalaki ang kanyang day off sa pagtatrabaho upang madagdagan ang kanyang sahod. Mahirap man para kay Len ang sitwasyon, tinanggap niya ito at inisip na lamang na ang ginagawa ng kanyang asawang si Raven ay para sa kanilang anak. At taong 2025 nga nang muling nanganak si Len at ang bata ay isang babae na pinangalanan nilang Rhea. Labis nga ang saya na naramdaman ni Len at Raven sa pagdating ng bunso nilang anak kahit na sila ay nasa long distance relationship. Malayo man si Raven sa kanyang mag-iina, hindi nakakalimutan ng lalaki na umuwi para sa mahahalagang okasyon tulad ng Pasko at Bagong Taon. Sa isang larawan nga nakuha ng December 31, 2025, makikita ang buong pamilya na nakasuot pa ng family t-shirt at kapansin-pansin din ang dami ng kanilang mga handa. Isang indikasyon na naging sagana ang kanilang taon at bit-bit nga nila ang pag-asa ng mas magandang taon para sa 2026. Subalit walang magkakala na ito na pala ang huling pagkakataon na buo ang pamilya ni Raven at Len. Dahil ng February 17, 2026, isang trahedya nga ang nangyari sa loob pa mismo ng kanilang bahay. At para nga malaman ang totoong nangyari sa loob ng bahay, inunan ng salaysay ang ama ni Raven na nakatira sa tabi ng kanilang tahanan. At ayon nga kay Ray, madaling araw ng February 17, narinig niyang umiiyak ang kanyang mga apo. Inisip nga ng lalaki na baka naalimpungatan lamang ang mga ito at bumalik na si Ray sa kanyang pagtulog. At ayon nga sa kwento ng lolo ng mga batang sina Elvin at Rhea, sinabi niyang tuwing umaga, nakagawayan na niyang bigyan ng tinapay ang kanyang mga apo. Maya-maya pa, na-realize ni Ray na alas 7 na ng umaga, ngunit hindi pa niya nakikita o naririnig ang kanyang mga apo. At nagtungo nga si Ray sa bahay ng mga bata. Ilang beses kumatok ang lolo subalit hindi siya pinagbubuksan ni Len ng pintuan, kaya naman ito ay kataka-taka para sa kanya. Dito na nga nagdesisyon si Ray na pwersang buksan ang bahay. Pagpunta ni Ray sa kwarto, dinatnan ng lolo ang kanyang mga apo sa kama na may pinsala na mga saksak. At nang suriin niya ang magkapatid, pareho nang walang buhay ang mga ito. Maya-maya pa nabaling naman ang mata ni Ray sa ina ng mga bata na si Len. May pinsala din ng saksak ang ginang. Nilapitan nga ng lolo si Len at napansin na may malay pa ito. Isinugod nga ni Ray si Len sa ospital para siya ay dali-daling magamot. Sa kabutihang palad, ligtas naman si Len sa bingit ng kamatayan at nagsimulang magpagaling matapos ang kanyang operasyon. Sa investigasyon nga ng mga otoridad, walang nawawala sa loob ng bahay ng mga biktima at ito ay indikasyon na hindi pagnanakaw ang motibo sa nangyaring krimen. Blanko nga ang mga pulis kung sino ay may gawa ng karumal-dumal na krimen kaya naman tinanong nila ang ina ng mga biktima na si Len. Nagulat naman ang lahat ng aminin ni Len na ang sumaksak at pumaslang sa kanyang mga anak ay walang iba kundi siya mismo. Hindi nga makapaniwala ang lahat sa inamin ni Len at ang kanilang tanong, paano nga ba nagawang paslangin ng isang ina ang sarili niyang dugot laman? Mula nga noon, hindi na muli pang nakausap ng mga otoridad ang ina ni Rhea at Elvin dahil maselan pa ang kanyang kondisyon. Kinunan nga ng salaysay ang ama ng mga biktima na si Raven. Sinabi nga ng lalaki na wala siyang alam sa nangyari dahil siya ay nasa malayo at nagtatrabaho. Ang tangi lamang daw makapagbibigay linaw ay ang ina ng magkapatid na si Len. Ay nga sa salaysay ni Raven, sinabi ng lalaki na napakasakit para sa kanya na sa isang iglap namatay ang dalawa niyang mga anak. Doble dagok nga daw para kay Raven na ang taong nasa likod nito ay ang babae pa na kanyang minamahal ng lubos. Ay naman sa ama ni Raven na si Ray, bago nga ang nangyaring krimen, napansin nila ang pagbabago sa sospek.
Pagkatapos daw kasing mga anak ni Len kay Rhea, nawala na daw ang pagiging sweet at mapagmahal na ina nito. Naging masungit na ang babae at mapanakit sa kanyang mga anak. Lagi din daw hindi nagkakaintindihan si Len at ang panganay niyang anak na si Elvin. Ririnig at nakikita nga ni Ray na pinagagalitan ng suspect si Elvin. May pagkakataon pa na nasasaktan na ni Len ang dalawa niyang mga anak at nagsusumbong si Elvin sa kanyang lolong si Ray tungkol dito. Sa tuwing pagsasabihan ni Ray si Len, nagagalit daw ang ginang. Madalas din daw mapansin si Len na tulala lamang sa pinto ng bahay at tila wala sa sarili. Isinailalim naman ng mga pulis ang cellphone at social media accounts ni Len at Ray sa forensic examination. Matapos iyon, wala namang nakita o nabasa ang mga pulis na mayroong pagtatalo ang mag-asawa bago nga nangyari ang krimen. Napag-alaman nga ng mga pulis na gabi bago ang krimen at bago bumalik ng Jensen si Raven, ay pagtatalo sila ng asawa niyang si Len. Nang huling beses na umuwi ang lalaki sa kanyang mag-iina, nag-grocery pa nga ang lalaki ng pagkain at iba pang pangangailangan ng kanyang pamilya. Iniwanan din ni Ray ng pera ang kanyang mag-iina. Kalipas nga ang ilang araw at maayos na ang lagay ni Len, muli siyang kinunan ng pahayag ng mga otoridad. At ayon nga kay Len, siya talaga ang pumaslang sa dalawa niyang mga anak. Sinabi din ni Len sa mga pulis na kaya niya nagawa ang krimen ay dahil siya ay gulong-gulo na. Pag-amin nga ng ginang, hindi niya na alam ang gagawin sapagkat patong-patong na ang kanyang mga problema. Sa kwento pa ni Len, sinabi nga niya na wala daw kasing lumalabas sa kanya na gatas para sa bunso niyang anak na si Rhea. Bukod doon, nahihirapan din daw si Len na pakainin ang dalawa niyang mga anak dahil tila walang gana ang mga bata. Kaya daw naisipan ni Len na mas mabuti na lamang ay mawala na lamang silang mag-iina sa mundong ibabaw. Gusto pa sanang magtanong ng mga pulis kay Len tungkol sa krimeng nangyari, subalit pinigilan na sila ng mga doktor. Git nga ng mga doktor, hindi makakatulong sa sitwasyon ng biktima kung kukulitin pa din siya ng mga pulis tungkol sa trahedyang nangyari sa kanyang pamilya. Ayon pa nga sa mga doktor na sumuri kay Len, hindi pa man tapos ang mga test kay Len, masasabi nga na nagpapakita na ang suspect ng mga senyales na siya ay may postpartum depression. Sa kondisyon ni Len, ang tulad niyang ina ay nakakaranas nga ng matinding kalungkutan, pagkabalisa at pagod matapos manganak. At ang kondisyon na ito ay hindi lamang nararanasan ng isang ina matapos niyang manak. Dahil maaari itong tumagal ng ilang buwan o taon na nakakaapekto sa kanyang pagiging isang ina, pag-aalaga sa kanyang mga anak, at relasyon niya sa kanyang buong pamilya. Ayon sa mga pulis, ang sakit nga ng ginang sa pag-iisip ang posibleng dahilan kung bakit niya nagawa bilang isang ina na tapusin ang buhay ng kanyang mga anak. Makalipas nga ang ilang araw, ihatid na ang magkapatid na sina Elvin at Rhea sa huli nilang hantungan. Ngunit wala sa seremonya ang kanilang ina na nagpapagaling pa din noon sa ospital. At dahil nga si Len ay nakagawa ng napakabigat na krimen, dapat sana siya ay haharap sa 2 count ng parricide para sa pagpatay niya sa sarili niyang mga anak. Subalit ayon sa mga reports, nagdesisyon ang kanyang pamilya na wag na siyang sampahan ng kaso. Ayon sa mga balita, ang ama ni na Elvin at Rhea na si Raven ay pumirma ng affidavit na disinterestedness. Ang affidavit na ito ay tinatawag din ng affidavit of desistance or no interest in filing charges. Ito ay isang sinumpaang salaysay kung saan ang isang biktima ay formal nang nagdeklara na hindi na siya interesadong ituloy ang kaso laban sa isang tao. At base nga sa huling impormasyon, ng nakakalungkot na kasong ito, si Len ay sasailalim na sa mga procedure kung saan susuriin ang kanyang mental health o lagay ng kanyang isipan ng ginawa niya ang insidente. Kapag lumabas na ang resulta na ito, saka pa lamang magdidesisyon ang prosecution kung saan magtutungo ang kaso sa pagpatay nga ni Len sa 2 niyang mga anak. Sa batas sa Pilipinas, hindi agad makukulong sa karaniwang kulungan ang isang tao na napatunayang may malalang sakit sa pag-iisip sa oras na nagawa niya ang krimen. Ibig sabihin nito, kahit na nakagawa siya ng krimen, wala siyang criminal liability o hindi siya parurusahan ng kulong dahil hindi niya naiintindihan ang kalikasan at bunga ng kanyang ginawa.
Imbis na makulong, ang korte ay mag-uutos na ilagay siya sa isang ospital o asylum para magamot. Hindi siya pwedeng lumabas hanggat walang pahintulot din ng korte. Samantala, isang ina naman ang nakagawa din ng karumal-dumal na krimen na nangyari sa Indonesia. Ang babaeng si Kanti Utami o tawagin na nating Michelle ay ang suspect sa krimen na ito at siya ay 35 years old. Ang asawa ni Michelle ay si Muhammad Latif, 37 years old. Buntis noon sa kanilang panganay na anak si Michelle nang sila ay ikinasal ni Muhammad. Nanirahan nga ang mag-asawa sa isang simpleng bahay, bitbit nga ang pag-asa na pupunuin nila ang magagandang alaala. Si Muhammad ay nagtatrabaho bilang security guard sa Jakarta, habang si Michelle naman ay isang makeup artist at hairdresser. At dahil nga sa trabaho ng Mr. Michelle, isang linggo lamang sila magkita ni Muhammad. Ang unang anak nga ni Michelle ay itago na lang natin sa pangalang Bella, 10 years old. Makalipas naman ang 3 taon, muling nagdalang tao si Michelle at ipinanganak ang batang babae na si Mia. Siya ay 7 years old. At dahil nga sa lumalaking pamilya ni Michelle, naisipan ng babae na umutang ng malaking pera upang magtayo ng sarili niyang salon. Naniwala nga ang babae na dahil sa negosyo na ito, mas marami siyang makukuhang customer. Bukod sa salon, ipinopost din ni Michelle ang social media ng kanyang inaalok na serbisyo na hair and makeup upang makakuha pa ng ibang kliyente. Masaya nga si Michelle sa kanyang ginawa kaya magaang lamang ang lahat kahit ito ay isang trabaho. Paminsan-minsan naman inaayusan ni Michelle ang kanyang sarili. At sa tuwing nahaharap sa salamin ang babae, nararamdaman nga ni Michelle ang kumpiyansa sa kanyang sarili kahit na 2 na ang kanyang mga anak. Pero nagsara ang kanyang negosyo dahil sa pandemya ng taong 2019. Dahilan kung bakit nawala ng kita ang ginang. Kasabay nito, nabuntis uli si Michelle kaya naman labis siyang nag-alala at lalo na mahirap ang buhay ng mga panahon na iyon. Makalipas naman ang ilang buwan nang nanganak si Michelle ng isang batang lalaki. At ito ay si Noah. Sinikap nga ng ginang na buksan kaagad ang kanyang salon sapagkat bauna sila sa utang matapos ang pandemya. Lalo na at wala silang ipon at hindi sapat ang kinikita ni Muhammad para sa kanilang 5. Habang nagtatrabaho si Michelle, siya pa din na nag-aalaga sa 3 niyang mga anak. At kahit mahirap, pinagsasabay ng ginang ang lahat dahil gusto niyang mabigyan ng magandang buhay ang kanyang mga anak. Pero sa patong-patong nga na problema, dumagdag pa ang pagkakasakit ng mga anak ni Michelle. At March 19, 2022, nang pumunta nga sa isang tindahan si Michelle at bumili ng isang box cutter. Nang tanungin ng tindera, sinabi nga ng makeup artist na gagamitin niya ang cutter para sa paghiwa ng manok. At March 20, 2022, nang 4:00 ng madaling araw, nagulat na lamang ang mga kapitbahay ni Michelle nang narinig ang boses ng mga sumisigaw na bata na humihingi nga ng tulong. Ang mga tao sa Tonjong Village ay naalarma sa kanilang mga narinig. Isang babaeng ngang kapitbahay ang sinubukang pasukin ang bahay ni Michelle, ngunit ito ay nakalak. Kaya naman nagtulong-tulong ang mga residente upang puwersang buksan ang pintuan. At pagbukas nga nila ng pintuan, dali-dali silang pumasok sa loob para saklolohan ang mga anak ni Michelle. Pero nagulat nga sila nang pumasok sila sa loob ng bahay at nakita ang mga bata na tila may mga pinsala. Agad na itinakbo ng mga residente ang mga bata sa pinakamalapit na ospital. Sa isang sulok nga ng bahay, nakita nila si Michelle na kalmado ang itsura habang hawak-hawak niya ang cutter. Agad naman siyang inaresto ng mga pulis at dinala sa police station. Paulit-ulit ngang sinisigaw ng babae habang siya ay dala-dala ng mga pulis na niligtas lamang daw niya ang kanyang mga anak at hindi siya baliw. Hindi nga normal ang mga ikinilos ni Michelle kaya tumawag ng mga doktor ang mga pulis at pansamantala siyang ikinulong. At habang nasa loob nga ng kulungan, tinanong nila si Michelle kung bakit niya ginawa iyon sa kanyang mga anak. Paulit-ulit lamang niyang sinabi na kaya niya nagawa ang krimen dahil gusto niyang iligtas ang kanyang mga anak para hindi sila mamuhay sa hirap. Gusto umano ng ginang na mawala na ang kanyang mga anak para hindi sila malungkot gaya niya. Sa kasamang palad habang nasa ospital ang magkakapatid na sina Bella, Maria at Noah ay binawian ng buhay. Halos matulala nga ang ama ng mga biktima na si Muhammad.
Ayon sa lalaki, alam niyang may pagkukulang siya sa kanyang pamilya, subalit hindi niya inakala na hahantong ang ganito sa lahat. Agad nga sinuri ng mga doktor si Michelle. At ayon nga sa kanila, ang dahilan kung bakit tinapos ni Michelle ang buhay ng sarili niyang mga anak dahil siya ay may tinatawag na altruistic delusion. Ito ay isang psychological na kondisyon kung saan ang isang tao na gumagawa ng isang masamang bagay na karaniwang ay felicide o ang pagpatay ng magulang sa sarili niyang mga anak dahil sa isang baluktot na paniniwala na ito ay paraan ng pagpapakita ng pagmamahal at proteksyon. Naniniwala sila na iniligtas nila ang kanilang mahal sa buhay sa malupit na bundo at para hindi na sila mahirapan pa. Sa ganitong sitwasyon, ang ikinikilos nga ng isang ina o magulang ay hindi dahil sa galit at puot. Sa halip, naniniwala silang ang pagpatay sa kanilang mga anak ay ang tanging paraan upang iligtas sila mula sa masakit na kapalaran. At tingin nga nila, kamatayan ang tanging lunas. Ang taong may mga ganitong kondisyon ay karaniwang nakakaranas ng psychotic break. Maaari silang nakakarinig ng mga boses o hallucination na naguudyok nga sila na gawin ang masamang krimen. At ayon nga sa salaysay ni Michelle, ang hirap ng kanilang buhay at ng kanyang sariling trauma bilang isang cycle na hindi matatakasan. Nakumbinsi daw ni Michelle ang kanyang isipan sa pamamagitan ng pagtapos ng buhay ng kanyang mga anak. Siya ay nagiging isang mabuting ina na pinoprotektahan lamang mula sa sakit ng kahirapan ang kanyang mga anak. Hindi nakasuhan at nakulong ang ginang, bagko siya ay nasa medical o psychiatric supervision sa loob ng isang pasilidad. Ayon kasi sa batas ng Indonesia, ang individual na napatunayang may malubhang sakit sa pag-iisip sa oras na ginawa niyang krimen ay hindi maaring panagutin bilang kriminal o masintensyahan sa bilangguan. Kung kayo ang tatanungin, ano kaya ang nag-udyok kina Michelle at Len para gawin nila ang karumal-dumal na krimen sa kanilang mga anak? Huwag kalimutang kamustahin ang mga taong bagong panganak o mga taong tingin yung may pinagdadaanan sa kanilang buhay. Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!